Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. The Supreme Court finds presidential anti-poverty czar Larry Gadon guilty of gross misconduct for lying under oath. The case stems from the instance where he filed an impeachment complaint against former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. In his complaint filed before the House of Representatives, Gadon accused Sereno of falsifying a Supreme Court temporary restraining order without any evidence. The High Court says Gadon knew that he had no personal knowledge or any authentic document to support his allegation against Sereno, but still included it in his verified impeachment complaint. The Supreme Court further says Gadon not only deceived the House of Representatives, but also revealed an intent to inflict unnecessary harm to the reputation of a lawyer and former member of the court. According to the court, these confirm Gadon's malicious intent to malign and defame Sereno. It adds that Gadon's actions showed his disrespect for the impeachment process, using it to advance his personal agenda rather than air genuine and legitimate grievances. Gadon violated Canon 2, Section 11 of the Code of Professional Responsibility and Accountability, which prohibits lawyers from making false statements. This makes him liable for gross misconduct, which is a serious offense. The Integrated Bar of the Philippines recommended a 3-year suspension, but the Supreme Court says gross misconduct is punishable by disbarment. But since Gadon was already disbarred, the court imposed a 150,000 peso fine. Meanwhile, Gadon dismisses the Supreme Court's decision, saying that most successful and wealthy people are not lawyers anyway. However, he finds the 150,000 peso fine excessive. Gadon also claims that Justice Senior Associate Justice Marvic Leonin had a hand in the resolution. Hinatulang guilty ng Korte Suprema si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa kasong gross misconduct dahil sa perjury at mga akusasyon na batay lamang sa hearsay. Nag-ugat ang kaso ni Gadon dahil sa pagsisinungaling nito sa kanyang impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa Public Information Office ng Supreme Court, alam ni Gadon na wala siyang personal na impormasyon o patunay sa kanyang akusasyon na nag-falsify si Sereno ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte. Gayunman, isinama pa rin ito ni Gadon sa kanyang impeachment complaint para ipakitang may kredibilidad ang kanyang walang batayang akusasyon. Pinagmumulta ng Korte si Gadon ng 150,000 pesos at hindi na rin siya maaring bigyan ng judicial clemency. Hindi na pinatawan ng disbarment ang opisyal dahil una na siyang inalis sa pagiging abogado ng Korte Suprema. Ayon naman kay Gadon, tumigil na siya sa pagpunta sa mga korte at mas pinagtutuunan niya ang pagiging corporate executive kaysa practicing lawyer. Kaya naman ang disbarment niya ay wala ng epekto sa kanya. Ang multa din anyang 150,000 pesos ay labis at walang batayan kahit sa umiiral na batas o jurisprudence. Si Gadon ng perjury o nagsinungaling sa korte at gumawa ng mga akusasyon batay sa hearsay o mga sabi-sabi lang. Lumabas kasi sa investigasyon ng Integrated Bar of the Philippines na nagsinungaling si Gadon sa impeachment case na isinampa niya laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero dahil na-disbar na si Gadon, pinagbabayad na lamang siya ng SC ng multang 150,000 pesos. Git naman ni Gadon, walang jurisdiksyon ng Korte Suprema sa kanyang impeachment case dahil sa Kamara raw niya isinampa ang kaso. Dagdag pa ni Gadon, base rin sa hearsay ang desisyon ng Korte. Pinalagan ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon ang panibagong hatol laban sa kanya ng Korte Suprema. Guilty verdict ang inihatol ng Supreme Court sa kasong gross misconduct laban kay Gadon. Kaugnayan sa mga pahayag ng opisyal sa impeachment case na isinampan niya laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sinang-ayunan ng Korte Suprema ang resulta ng investigasyon ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na kasinungalingan ang sinabi ni Gadon na pineke ni Sereno ang isang temporary restraining order. Napatunayan din sa korte na hindi nakabatay sa personal niyang kaalaman o lehitimong dokumento ang mga pahayag ni Gadon. Dahil disbarred na si Gadon noon pang June 2023, itatanala lamang yon sa kanyang personal file. Pinagmumulta si Gadon ng 150,000 pesos.
Sabi naman ng Gadon sa isang press conference ngayong umaga, Kamara ang dapat magdesisyon kung may paglabag siya dahil doon siya nagsampa ng reklamong impeachment laban kay Sereno. Nilabag din daw ng Supreme Court ang kanyang karapatan sa due process. Hinihintay pa raw niya ang kopya ng desisyon. Wala pang komento ang Korte Suprema kaugnay sa mga sinabi ni Gadon. Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na bias daw ang mga maestrado ng Korte Suprema, partikular na yung mga pumirma sa panibago nitong conviction o hatol na siya ay guilty sa gross misconduct. Ayon kay Gadon, sinaklawan ng SC Justices ang kapangyarihan ng Kongreso na siyang may jurisdiksyon sa kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na pinagmula ng conviction ni Gadon. Hindi anya pwedeng desisyonan ng Korte ang kaso dahil hindi naman nakahain sa kanila kundi sa House of Representatives. Paniwala nito, pinupolitika siya ng Korte Suprema dahil matapos siyang maglabas ng pahayag na hindi anya mananalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections, ay kaagad naman na inilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Unang pagkakamali. Sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Sereno, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Yung complaint, naka-file sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegations on the complaint, on the impeachment complaint against Sereno, ay ang House of Representatives. Batay naman sa pahayag ng tagapagsalita ng Supreme Court, noong May 21 pa nila nilabas ang desisyon. Dagdag pa ni Gadon, kung talagang nagsinungaling siya sa kanyang impeachment case laban kay dating CJ Sereno, dapat ibalik nila ito sa pwesto. Binigyang din pa nito, nilabag ng Korte Suprema ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi naman daw siya binigyan ng pagkakataong sumagot dahil wala siyang natanggap na anumang notice. Batay sa hatol ng Korte, ay guilty si Gadon sa gross misconduct dahil sa perjury o pagsisinungaling at mga akusasyon na batay lamang sa hearsay. Ayon pa sa Supreme Court ay pinagbumulta din nila ng 150,000 pesos si Gadon at hindi na rin siya maaaring bigyan ng judicial clemency. Hindi na pinatawan ng disbarment ang opisyal dahil una na siyang inalis sa pwesto o sa pagiging abogado ng Korte Suprema. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.